Dad, pwede ko bang kidnapin at torturein ng lalaking tumanggi sa akin sa prom? Aba, syempre naman. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang brutal na torture movie na pinamagatang The Loved Ones. Shoutout po kay Kim Bartolome. Salamat sa panonood. Nagbukas ang pelikula kay Brent, isang teenager na lalaki na nagmamaneho sa kanayunan kasama ang kanyang ama na si Dan sa kanyang lumang kotse. Habang tinutukso ang isa't isa tungkol sa estado ng sasakyan at sa kanilang panlasa sa musika, kumuha si Dan at nagsindi ng sigarilyo na hindi sinang-ayunan ni Brent. Dahil sa ginawa ng kanyang ama, hindi nakita ni Brent ang taong nakatayo sa gitna ng kalsada. Naiwasan ni Brent ang estranghero, ngunit bumangga ang kotse sa isang puno na ikinamatay ni Dan. Makalipas ang 6 na buwan, nakita natin si Brent sa paaralan na nakikipag-usap sa kanyang matalik na kaibigan na si Jamie. Pinag-usapan nila ang kanilang mga plano para sa prom at si Jamie ay nagbahagi ng ilang damo at proteksyon kay Brent para ang kanyang kaibigan ay makapagsaya. Naputol ang usapan nang pumasok ang isang kaklase nila at certified goth na si Mia para gamitin ang kanyang locker at pinaliwala ang presensya ng 2 lalaki sa tabi niya. Nakatitig si Jamie sa kanya, walang imik at halatang may gusto. Pagkaalis ni Mia, kinumbinsi ni Brent si Jamie na sumunod naman at pagkatapos ng ilang segundo ay may kapanapanabik na balita. Tinanggap ni Mia ang kanyang imbitasyon sa prom. May isa pang babaeng pumasok, si Lola, na isang mahiyaing babae at humiling kay Brent na sumama sa kanya sa prom. Magalang na tinanggihan siya ni Brent dahil sasama siya kay Holly, ang kanyang kasintahan. Hindi nag-react si Lola pero halatang hindi siya nasisiyahan. Pagkatapos ng klase, umalis si Brent ng paaralan upang makipagkita kay Holly at nag-alok ng masasakyan dahil sa wakas ay nakapasa na siya sa kanyang driving test. Hiniling sa kanya ni Brent na hulaan kung sino ang nag-imbita sa kanya sa sayaw, ngunit hindi sinabi ang sagot. Patuloy niyang tinatanong ang sagot sa kanyang nakaraang tanong. Nang hubarin ni Holly ang kanyang kamiseta, makikita natin ang iba't ibang galos sa katawan ni Brent at isang blade na nakasabit sa kanyang kwintas. Ang paghiwa sa sarili at paninigarilyo ay tila ang paraan na pinili ni Brent para harapin ang trauma at guilt na iniwan ng pagkamatay ng kanyang ama. Ang dalawa ay walang kamalay-malay na si Lola ay nasa labas ng kotse na pinapanood sila sa bintana na tumitindi ang pagkainis. Makalipas ang ilang oras, hinatid ni Holly si Brent sa kanyang bahay at tinanong siya kung dapat niya itong sunduin para sa prom dahil hindi pa alam ng kanyang ina na nakuha na niya ang kanyang lisensya. Tila si Brent at ang mga kotse ay isang madamdaming paksa para sa kanya. Hindi niya ibinalik ang I love you ni Holly, ngunit nang bumaba siya sa sasakyan ay ibinahagi niya sa kanya ang sagot sa kanyang tanong. Si Lola ang nag-imbita sa kanya sa prom. Pagkaalis ni Holly, pumasok siya sa kanyang bahay at tumiretso sa kanyang silid kung saan nagsulat siya ng ilang bagay sa dilim habang nakikinig ng heavy metal music. Ang kanyang ina na si Carla ay nagpahayag ng hindi pagsang-ayon nang malaman niyang si Holly ang maghahatid kay Brent sa prom. Sa kanyang pananalita ay parang may paninisi sa pagkamatay ng ama niya. Nakaramdam siya ng galit at pagkadismaya at umalis ng bahay kasama ang kanyang aso. Tumutugtog ang heavy metal music sa kanyang earbuds at mahigpit na hinawakan ang kwintas sa kanyang kamao. Dapat ay naghahanda na siya para sa prom tulad ng nakikita natin na ginagawa ni Holly. Ngunit sa halip ay pumasok siya sa isang mabato at liblib na lugar kung saan nagsimula siyang umakyat sa isang bangin. Nang nakarating na siya sa tuktok, nanigarilyo siya habang nakikinig sa kanyang musika. Di niya narinig na ang kanyang aso ay tumatahol sa kung ano. Sinubukan siyang tawagan ng kanyang ina sa kanyang telepono, ngunit hindi niya pinansin ang tawag ng biglang may lumapit sa kanya mula sa likuran at tinakpan ang kanyang mukha ng isang piraso ng tela na nagbalak na patumbahin siya. Sinubukan ni Brent na lumaban pero walang nagawa at sinipa nito ang kanyang telepono. Dinala ng estranghero si Brent sa kanyang truck. Samantala, pabalik sa bayan, sinundo ni Jamie si Mia sa kanyang bahay. Mukhang hindi siya excited sa prom at lalo lang siyang nainis nang hiniling ng kanyang pulis na tatay nang kuhanan sila ng picture.
Sa ibang bahagi ng bayan, makikita natin si Holly na excited na dumating sa bahay ni Brent na nilapitan lamang ng kanyang ina na hinahanap ang kanyang anak. Tinanong niya si Holly kung nakita niya si Brent, ngunit alam nating lahat na hindi niya nakita. Kinagabihan, si Jamie at Mia ay papunta na sa prom. Patuloy na sinusubukan ni Holly at Carla na makipag-ugnayan kay Brent sa telepono ngunit hindi nagtagumpay. Nag-alala sila nang bumalik ang aso ni Brent at medyo nasaktan ito. Tinawag ni Carla ang ama ni Mia, si Mr. Valentine, para sabihin sa kanya ang nangyari, ngunit hindi siya siniseryoso ng pulis nang una dahil madalas na nawawala si Brent. Sa panahon ng pag-uusap na ito, ang kanyang asawa ay parang nababalisa dahil parang ibinalik nito ang dating masakit na alaala. Nagbago ang isip ni Mr. Valentine at siniseryoso ang problema nang sabihin sa kanya ni Carla na nasaksak ang kanilang aso. Ang nasabing aso ay nasa kotse na ngayon ni Holly at sinusubukang dalhin sa veterinaryo. Itinigil ni Holly ang sasakyan nang mapagtanto niyang namatay na ang aso sa biyahe. Samantala, nakarating na sina Jamie at Mia sa prom at sabay silang pumasok sa school ground bagamat halatang wala sa ayos si Mia. Sa ibang dako, isang truck na dumukot kay Brent ang huminto sa gitna ng kalsada para pulutin ng driver ang patay na hayop. Tuloy-tuloy ang truck hanggang sa makarating sila sa isang bahay sa gitna ng kanayunan at nang iangat ang canvas na nakatakip sa likod ay nabunyag ang mga kidnapper, si Lola at ang kanyang ama, si Eric. Nag-alala si Lola na maaaring namatay na si Brent ngunit tiningnan ni Eric ang kanyang pulso at tiniyak na buhay pa ito kaya napayuko siya kay Brent at sinuri ang tibok ng puso nito. Pumasok si Lola at Eric sa bahay. Bitbit si Brent. Pumunta si Lola sa kanyang weirdong kwarto at nag-update ng kanyang scrapbook gamit ang larawan ni Brent. Pinigilan siya ng kanyang ama nang dalhan siya ng regalo, isang pink na damit at isang pares ng sapatos. Balak niyang umalis habang nagpapalit siya, ngunit hiniling niya sa kanya na manatili upang masabi niya sa kanya kung bagay sa kanya. Nagkaroon si Eric ng hindi angkop na mga tingin sa kanyang anak. Pumunta sila sa dining room kung saan nagising si Brent at nakita ang kakaibang bahay na ito na ginayakan para gayahin ang prom. Nadadamitan siya ng suit at nakatali sa upuan sa harap ng mesa kung saan nakaupo ang 3 pang taong may maayos na damit. Sina Lola, Eric at isang babaeng may bilog na peklat sa noo na tinatawag ni Lola na bright eyes at mukhang wala sa sarili. Umalis si Eric sa kanyang upuan para sunggaban si Brent para maipasok ni Lola ang bleach sa kanyang lalamunan para sirain ang kanyang vocal cords. Napangiti at inasar nila si Brent habang ginagawa iyon na para bang isa lang tong laro. Pagkatapos ng injection, umupo si Lola sa kandungan ni Brent at humingi ng litrato sa kanyang ama. Kinuha ito ni Eric, ngunit humingi ng pangalawa kasama si Bright Eyes. Hindi nasisiyahan si Lola sa ideyang ito ngunit tinatanggap pa rin nito. Kinaladkad si Bright Eyes papunta sa kandungan ni Brent at sumigaw siya nang hilahin ni Lola ang kanyang buhok para sa litrato. Pagbalik sa paaralan, umiinom at naninigarilyo sina Jamie at Mia sa loob ng sasakyan habang nakikinig ng heavy metal bago sumali sa party. Samantala, sa bahay ni Lola, sila ng kanyang ama ay nag-e-enjoy sa take-out na manok habang si Brent ay sinusubukang tanggalin ang mga buhol ng lubid na nakatali sa kanya at si Bright Eyes ay nakatingin sa wala. Nakahanap si Lola ng wishbone sa kanyang manok at inalok ito sa kanyang ama para sabay na mag-wish. Nanalo si Eric at sumumpa siya na nag-wish siya para kay Lola. Sa inis, tinanong ni Lola ang kanyang ama kung sino ang mas maganda, siya o si Bright Eyes. Dahil naipit sa tanong, sinabi ni Eric na pareho silang maganda na ikinagalit ni Lola. Sinimulan niyang pilit na pakainin ng manok at gatas sa Bright Eyes at nang mapagtantong nanonood si Brent, nagpa siyang subukang gawin din ito sa kanya habang gumagamit ng baby talk. Dahil hindi bumukas ang bibig ni Brent para sa kanya, tumayo si Eric at pumulot ng martilyo na ibinalik niya sa mesa bilang pagbabanta. Tumango si Brent na masarap ang manok. Nagsabi siya na kailangan niyang magbanyo at sinabi sa kanya ni Lola na papayagan siyang pumunta kung didilaan muna niya ang kanyang daliri. Sumunod siya at ang hindi masyadong inosenteng kasiyahang natatanggap ni Lola mula rito ay naging dahilan upang pigilan sila ng kanyang nagseselos na ama. Kailangan pang pumunta ni Brent sa palikuran, ngunit si Lola, sa halip na dalhin siya sa banyo, ay ininom ng isang baso ng gatas at pagkatapos ay humawak sa nakabukas na zipper ni Brent upang dito umihi. Nang hindi ito magawa ni Brent, binantaan siyang muli dahil sa posibleng pagsisinungaling. Kailangan niyang umihi bago umabot si Lola ng 10 o ipapako siya ng kanyang ama sa upuan gamit ang martilyo na ginamit niya sa pananakit sa kanyang aso.
Nakaihi naman si Brent pag-abot ng siyam. Nang makalapit si Lola at nagbantang puputulin ang kanyang pipino, sinipa siya ni Brent sa likod at sa wakas ay nagawang maalis ang lubid sa kamay. Tumalon siya palabas ng bahay dahil nakatali pa ang kanyang mga paa at nagtago sa ilalim ng truck ni Eric upang putulin ang natitirang lubid gamit ang kanyang blade. Si Eric ay lumabas ng bahay at nang hindi niya nakita si Brent sa paligid, sumakay ng truck upang habulin siya. Gumulong palayo si Brent nang iyon ang makina, ngunit umatras si Eric at nailawan ng truck ang kanyang biktima. Tumakbo si Brent at umakyat sa puno kung saan bumangga ang truck nang sinundan siya ni Eric. Naglakad siya sa paligid ng puno at hindi alam ang gagawin, ngunit dumating si Lola na may dalang flashlight at nakita nila nang malinaw si Brent sa gitna ng mga sanga. Sinimulan nila siyang batuhin at malinaw na nasisiyahan hanggang sa tuluyang bumagsak si Brent, unang tumama sa truck at pagkatapos ay sa lupa. Dinala nila siya pabalik sa bahay kung saan siya ay itinali muli sa isang upuan. Tinutukan ni Eric ng kutsilyo ang mga paa ni Brent bilang parusa sa paghampas kay Lola. Noong una ay nanonood lang si Lola, ngunit pagkatapos ay umupo siya sa kandungan ni Brent at sinabing umiyak siya. Ngunit hindi siya umiyak, na ikinadismaya at ikinagalit nito. Kasabay nito, siniyasat ni Mr. Valentine ang bangin at nahanap ang telepono at music player ni Brent na ibinalik niya kay Carla na naghihintay sa kanyang bahay kasama si Holly at sinabi sa kanya kung paano naniniwala si Brent na sinisisi niya siya sa aksidente. Pagbalik kay Brent na nakaupo sa pagitan ni na Eric at Lola at nagtitiis habang ipinakita sa kanya ang nakakatakot na scrapbook. Ito ay hindi lamang isang album ng mga alaala. Mayroong mga larawan ng lahat ng mga batang lalaki na kanilang kinidnap at pinahirapan para sa kanilang mga peking prom sa mga nakaraang taon. Isa sa partikular na tumawag sa atensyon ni Brent, si Timmy Valentine, ang tanging nakatakas, agad siyang nakilala ni Brent. Ito ang lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada at naging sanhi ng aksidente na ikinamatay ng kanyang ama. Nakadama siya ng matinding galit. Kasalanan ni Eric at Lola ang lahat. Sinabi ni Lola sa kanyang ama na handa na siyang gumuhit kay Brent. Sa paaralan, hindi pa rin umaalis sa sasakyan sina Jamie at Mia. Makikita natin ang resulta ng pagguhit ni Lola. Gamit ang isang tinidor, inukit niya ang kanilang mga inisyal sa loob ng isang puso sa dibdib ni Brent. Sila ni Eric ay nagpatuloy sa pagbato ng asin sa sugat na nagpasigaw kay Brent at nanginginig sa sakit habang pinagtatawanan nila ito. Habang pinaparusahan si Brent, nasa bahay nila ang mama niya, naghihintay ng balita. Nandoon din si Holly na nakahanap ng card na inihanda ni Brent para sa kanya at naglalaman ng mga salitang I love you. At sa paaralan, sa wakas ay nagpasya sina Jamie at Mia na umalis sa kotse kahit na halos hindi makatayo si Mia at hindi maganda ang pakiramdam. Oras na ng koronasyon sa prom ni Lola. Siya ang reyna at si Brent ang pinangalanang hari. Lahat sila ay nakakuha ng mga koronang papel, maging si Eric na kumukuha ng larawan at nagpasyang magpatugtog ng musika para sa kanyang anak na babae. Ang aktwal na sayaw sa paaralan ay nagsimula na, gayunpaman, si Mia at Jamie ay mabagal na sumasayaw ng magkasama at sinimulan ni Mia na hawakan si Jamie. Nakuha nila ang pansin ng lahat at ang atensyon ng isang guro kaya pinaalis sila sa party. Samantala, sinubukan din ni Lola na makipagsayaw kay Brent habang sinasabuyan sila ng glitters ng kanyang ama. Ipinaliwanag niya sa kanya na ang kanta na pinapakinggan nila ay ang gusto niyang patugtugin sa kanyang kasal kapag nahanap na niya ang kanyang prinsipe. Si Brent ay hindi ang kanyang prinsipe, kaya hiniling niya sa kanyang ama na makipagsayaw sa kanya. Sinabi ni Lola kay Eric na siya ang kanyang prinsipe noon pa man at walang sino mang papalit sa kanya. Napapikit siya at sumandal para halikan si Eric nang marinig nila ang ingay ni Brent. Napansin ni Brent ang kanyang blade sa upuan at kusa siyang umupo dito para itago ito. Samantala, si Holly ay nakikipag-usap kay Mr. Valentine na nangakong magpapadala ng pangkat na magsisiyasat at makikipag-ugnayan sa kanya kung mayroon siyang anumang balita. Bumalik si Holly sa silid ni Brent at matapos mabigong makipag-ugnayan sa kanyang ina sa telepono ay napaiyak na lang. Pagbalik kay Lola, makikita natin si Eric na pinuputol ang ulo ng hayop at ipinasa ang katawan sa kanyang anak bago kumuha ng isang balde ng tubig. Habang nanonood si Brent at sinusubukang muling putulin ang lubid gamit ang kanyang blade, pumunta ang dalawa sa sala at inilipat ang karpet at may isang lihim na pinto sa sahig. Maririnig ang hiyawan ng iba't ibang nilalang nang binuksan nila ito para pakainin ng hayop at ihagis sa kanila ang tubig.
Ang isang propesor ay lumabas sa paaralan at nakita sina Jamie at Mia sa loob ng kotse at pinaalis ang dalawa sa school ground. Pagbalik kay Eric, iniabot niya ang kanyang electric drill kay Lola upang butasin ang bungo ni Brent. Matapos gawin ito ng 2 beses, sinimulan nilang ibuhos ang mainit na tubig dito na ito din ang ginawa kay Bright Eyes, lobotomy. Sa kabutihang palad ay nagawa ni Brent na tapusin ang pagputol ng lubid sa kanyang kamay bago sila matapos at itinulak niya ang mga ito palayo sa kanya at hinawakan ang nahulog na drill upang putulin ang lubid sa kanyang mga paa. Pagkatapos ay ginamit niya ang kutsilyo na tinanggal niya sa kanyang mga paa upang saksakin si Eric ng paulit-ulit. Sa galit, si Lola ay tumalon sa kanya ngunit nagapi siya ni Brent at sumugod kay Eric. Itinulak niya siya sa loob ng hukay at pinagmasdan kung paano siya kinain ng mga nilalang na lumalabas na dating nabiktima ng lobotomy. Habang nandidiri si Brent sa nakakakilabot na eksena, nilapitan siya ni Lola mula sa likuran at itinulak din siya sa hukay. Lalo siyang nagalit nang malaman niyang hindi niya mailigtas ang kanyang ama at inihagis ang mga bagay sa hukay bago ito isara. Ang ilan sa mga bagay na iyon ay ang flashlight at ang martilyo na ginamit ni Brent upang ipagtanggol ang sarili mula sa iba pang mga biktima. Sa bayan, hinatid ni Jamie si Mia pabalik sa kanyang bahay sa harap ng kanyang ama. Pumasok si Mr. Valentine sa loob ng bahay para tingnan si Mia na umiiyak sa kanyang kwarto. Bumalik siya sa sarili niyang kwarto at sinabi niya sa kanyang asawa na okay lang si Mia habang nakatingin sa isang larawan sa kanyang night table. Ito ay si Timmy Valentine, ang biktima na nakatakas, ang kanyang anak at ang kapatid ni Mia na nawawala pa rin. Pumasok si Lola sa kwarto at nilagyan ng una ng mukha ni Bright Eyes para mamatay siya. Ang babae pala ay ang ina ni Lola. Si Holly, habang natutulog sa kama ni Brent, ay naalala na binanggit niya ang nabigong imbitasyon ni Lola sa prom, kaya nagpasya siyang tawagan si Mr. Valentine at ipaalam ito sa kanya. Mabilis na sumakay si Mr. Valentine sa kanyang kotse at nagmaneho papunta sa bahay ni Lola kung saan siya pumasok pagkatapos makita ang dugo sa sahig sa bintana. Nahanap niya ang hukay salamat sa mga ingay na ginawa ni Brent sa pamamagitan ng paghagis ng mga buto sa mga pinto. Ngunit pagkatapos niyang buksan ito, lumitaw si Lola sa likuran niya at tinaga siya sa mukha at nahulog. Umatras ito nang tangkaing barilin siya ni Brent at pagkatapos ay kinuha ang kutsilyo at kwintas ni Brent na inilagay niya sa kanyang sariling leeg. Bago umalis ng bahay, nagbanta ito na sasaksakin ang ina ni Brent sa leeg at si Holly sa puso at iniwan ang pintuan ng hukay na bukas. Kinaumagahan, nasa hukay pa rin si Brent at pagkatapos pagmasdan ang mga tambak ng buto ay nagkaroon ng ideya. Samantala, naglalakad si Lola sa kalsada, nakayapak at hawak ang sapatos, scrapbook at kutsilyo. Nang makakita siya ng kotse sa di kalayuan, ay mabilis niyang napagtanto na si Holly iyon. Inihagis niya ang scrapbook sa kanyang sasakyan para mapahinto siya pagkatapos ay lumapit para salakayin si Holly. Habang ang mga babae ay nasa isang labanan, si Brent ay gumawa ng isang tumpok ng mga buto at tao para makaalis sa hukay. Hindi siya nag-aaksaya ng oras sa pagtakas gamit ang sasakyan ni Mr. Valentine at nagmaneho ng napakabilis. Sa loob ng ilang segundo, nakarating siya sa lugar kung saan hinahabol ni Lola si Holly. Nabilis na nakilala ni Brent ang kanyang kasintahan, umiwas dito at sa halip ay nasagasaan si Lola. Sa sandaling ihinto niya ang sasakyan, pumasok si Holly sa loob at umiyak nang mapagtanto niya kung sino ang nagmamaneho. Napayakap si Holly ngunit narinig nila ang masasakit na daing ni Lola na kinakaladkad ang sarili sa kalsada sa likuran nila. Hawak pa rin ang kutsilyo dahil gusto pa rin niyang makaganti. Nakita siya ni Brent at pagkatapos tumingin kay Holly ay hindi nagdalawang isip at pinaatras ang kotse para masagasaan si Lola at pinagmasdan nito ang kanyang katapusan. Sa wakas ay natapos na ang panganib at si Brent ay nagmaneho pabalik sa kanyang tahanan kung saan sinalubong sila ni Carla sa isang mahigpit na yakap. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli!